Fully packed at the back here, Del Mor's Grill. Daming tao. Unusually fully packed. Adaming atawa dito. Adaming atawa. So balik long here na po tayo. Daming tao dito sa Del Mor's ngayon. A lot of people here. It's pre-election. Disclaimer. Dili man ni ma-post karon na yun. Compilation naman. Actually, post later. Post. Anyway, disclaimer. By that time, siguro I post this video, siguro this will be 1 week or 2 weeks after election. Election period kasi usually or crucial kasi yung mga tell you the secret when at the end of this video. Oh, ito yung gutom mode. So gutom mode pa ito. Mamaya tingnan natin yung busog na sila. Kung mag-change pa yung mga mukha nila. Yan, gutom mode. Ange, let me see your gutom face. Ay. Ikaw, mama. Gutom face daw. Before, not gutom. Ito man yung cancel kahapon na supposed to be dinner. Let me see your gutom face. You look so happy to see me today. What? Aren't you? Yeah, I'm happy to see you. Presenting the busog version. Tingnan natin ang busog faces nila. Start daw ta kay mama. Busog face. Lipi. Lipi busog. Murag sawa. Oh. Busog face. Ano yung tansi nila? Hands daw. Busog face. Walang pinagkaiba. Dok, nabusog face daw. Kanina frown ka man. Wala pa nagkakaon pa. Mama, busog face daw. Nadjeje ka ba? And Maggie's busog face. Oh. Okay, so getting ready for our car camping at the beach. Ayan, hindi mag-overnight si Andrew, si Mr. Motoholic. So wala siyang masyadong dala. Kami lang ni Benjo, Broban Benjo, si Fuyu TV. Ayan, fully packed. Ay, hindi naman fully packed. Yung ganito siguro hindi pa yan fully packed eh. The usual nakikita ko pag nagka-camping kami
Ito talaga halos puno to eh. I don't know kung may pahabol pa siyang ilalagay. Ayan. So, getting ready. Si Fuyu TV. Ayan. Need to get some stuff. Meanwhile, ayan, learning from the past. Ngayon medyo yung mga gamit namin compact na ngayon, getting more compact na yung mga gamit. Yung iba hindi namin dinadala, so less ang pinapak na namin ngayon pag nagka-camping. So basically we have our mattress or air mattress, self inflating mattress para dito sa loob ng sasakyan. Maliit lang na ice packs muna kasi yung kay Mr. Motoholic na ice packs ang gagamitin namin. Dalawang chair lang dadalhin namin, folding or camping chair. Yung toolbox ko na laman yung mga guidelines, mga pegs, hooks, stove. Hindi na kailangan ng stove ngayon kasi isa lang. May quarters kami or may mess kitchen kami na magluluto ngayon ng food. Ito, utensils, condiment holder, and most likely ang pinakamadami lang naman electronic stuff, the lighting, yung drone ko. Yan, dito sa loob yung mga important stuff sa loob ng Durabox. Soon I think I'll need to replace this Durabox na ng more durable na Durabox. Thinking about 2 brands. Kayo, if you have any suggestions, you can leave a comment. Anong magandang brand ng Durabox na masasuggest? I know na merong brands out there. May Thor, merong Raptor. Kayo, ano masasuggest ninyo? Saan ba mas maganda na Durabox na gagamitin? So, we'll be leaving siguro less than 30 minutes from now. Just waiting for the others to get prepared. See you there on the beach later on. Yan, so yung itsura ko para akong aakyat ng bundok at I'm going to join the resistance. The resistance force. Joke. Post-election na, so tapos na ang aming work dito. After business, leisure. Ano muna kami, gas up muna kami kasi medyo layo konti from Baganga ang place where we're going. We already had, this is the place, or this place that we're heading to is the first place ever na nag-car camping kami. Pero during that time, wala pa, hindi pa kompleto yung mga rigs namin. Disaster, naulanan pa kami and wala pa masyado kaming gamit. Yun yung nag-udyok sa amin. It's what actually inspired us to go and buy some camping rigs or camping stuff. But instead of just going ordinary camping, yun ang nangyari, nag-car camping. In-incorporate namin yung camping at saka yung parang car or mobile na camping, no? So yun ang nag-start. Basta mamaya makita niyo, the place is so raw. First time kami doon, we never took any videos or whatever. Just experience the camping, and it's one of the places that also inspired us to start our vlog. Sige, so see you later. Gas up muna kami. Okay, so ahead of us is si Fuyu TV. Si
si Bro Benjo. Tingnan mo sa taas. Merong nakalagay na isa lang talaga nakalagay. Alanganin pa. Hindi na lang pinasok sa loob. I see a huge bird, Mom. Meron pa siyang toolbox sa taas. I see a big bird. Okay, so it's their turn to gas up. Hindi kami nag-gas up dito, mahal kasi dito. Doon ka nag-gas up sa may kabilang side. Kasi wala na lang mo dito. Kami na lang papalit sa inyo yung papalit ninyo na mga chips. Kung sina. I just ate a gummy worm. Quack! Kailanganin yung daan dito. Ito walang problema kasi this is a pickup truck. So, okay naman yun.
here at bye-bye. Ito nga yung hindi daw complete na setup ni Mr. Motoholic. Hindi pa siya complete, ha. Okay. And ito yung kay Fuyu TV. Yun. Wala pa palang mga ilaw pala. Dumidilim na. Set up na tayo ng ilaw in a while. See guys, it's very dark here sa aming campsite, pero well lighted yung aming mga rigs. Oh. Diba? Ito masyadong over ang pagka-lighted nito. Kasi ito sila takot sa vampire. Ito dito naman parang ano, mga blind massage. Yan o. Ito dito naman, madumi masyado yung car. Yuck. Please, it's time to relax na naman. I have to set up the awning, set up the tent, and do some video recordings, palipad ng drone. Buti lang tinulungan ako ni Long sa ano, pag-arrange ng mga gamit. So, medyo every time ano, nag-upgrade, nagdadagdag ng mga kailangan gawin pag nasa camping. So, yun, you have to balance your time. Bukas ng umaga, I hope makagising ako ng ano, can wake up early tomorrow so that I can take good drone shots. This evening, konti lang talaga, konti yung mga shots kasi ninibago ako, medyo tiring yung ano, medyo late na kami dumating ng afternoon na, late afternoon. So, kailangan magmadali, mag-set up rin ng ano, ng rig or ng tent. For now, we're preparing for dinner. In a while, kain na kami. And after dinner time, siguro chill-chill na lang and then tulog. Hindi na kami sanay masyado sa ano, sa ganitong tropical ang weather or temperature kasi our past campings puro nasa malamig kami. The last was in Buda. Before Buda, Tikitago, Tagurano, and then doon kami sa Tagurano rin na Babaw-Dabaw campsite. So balik na naman beach. Again, just like I said kanina sa intro, dito nag-start yung hilig namin sa camping. Nagkaroon kami ng interest sa camping. Una, camping lang. Maya-maya, evolve into car camping. So yung mga rigs namin, mga camping namin, nakakabit na sa aming mga sasakyan. Ang downside actually ng car camping is that not a lot of campsites here in Davao City have spaces ready for car camping. Matter of fact, in Davao Oriental, doon sa isang beach sa Legacy, pwede kami doon mag-car camping kasi kilala kasi ng father ko yung may-ari doon. This one also is nature talaga ito. This is a raw nature, nasa side ng bukana ng river meeting the sea. It's not really beach side. And we are in the middle of a coconut plantation. So, koprahan ang tawag nito, or koprasan sa Bisaya. And may space dito na pwede maligo. And buti naman na nagkasya yung tatlong sasakyan dito. But the beach here, yung sikat na beach, yung Langoyon Beach Resort, do not allow car camping. And then medyo mainit, walang shade yung camping site nila. Pwede maglagay ng tents lang, pero hindi car camping. Bawal ang car camping. Davao City, ganun rin. Kailangan mong talagang hanapin yung mga venues na may car camping. Kasi most doon na mga
camping areas, tent pitching lang allow doon. Medyo mahihirapan pumasok yung sasakyan. And minsan yung iba takot na masira yung kanilang grass, yung kanilang parang ano doon, setup nila doon. So maybe in the next vlog, I will put in the description yung list of campsites na recommended ko. Davao City muna kasi Davao City pa lang yung ano namin, mga camping setups namin. Sige, so catch you later. So here we are, guys. Magse-set up kami ng traps para sa mga maliliit na isda. And probably mga crustaceans like crabs or baka makachamba ng lobster. Depende. Sama natin yun si Tado. Si Idol Tado. So, meron siyang binili sa Shopee na parang plastic na basket. May mga kapareho yun dito, yung gawa dito made of rattan. Ngayon, amuse ako kasi. Meron na palang version galing China. Yung plastic na parang trap rin siya, no? So, yung itsura ng basket parang may 8 entry points. Makita mo yung ano dito, yung tubig. Malinaw na malinaw. Crystal clear yung tubig. So probably kung may mga isda makakita mo kaagad. So ayan, set up na ni Idol Tado yung mga traps. Hindi ko na siguro susundan doon kasi mababasa na yung shorts ko. Ayan, tsura ng trap. Ayan, traditional na traps ng mga mangingisda. Ayan. Yun, so tinatali lang siya sa ano. Tinatali dyan sa parang ugat ng mangrove tree. Mga mangrove trees po ito. Yan, sa Bakawan. Tinatali doon yung one side. So papasok yung crab or yung isda dito sa kabila. Tapos pagpasok niya, hindi na siya makakalabas. May mga compartments siya. So the more siya pupunta sa dulo, the more siya mahihirapan na or madidisorient siya, hindi na siya makakalabas. So hopefully mamaya siguro bukas ng umaga or late in the morning tatanggalin ito. Check kung merong mga nahuli. Anong pain ginamit mo dito, Idol Tado? Crab pa rin. Kawawa naman si Mr. Krabs. Yan ang gagawing pain. Yung crab. Dapat dikdikin. Dekdeken. Ganyan. Ayan, so dinurog yung crab para yung kanyang mga amoy, yung tawag nila pasabog para maamoy ng mga other fishes, ma-attract yung fish. And then yun, nilagay sa compartment yung pain. Yun yung kanyang crab, live crab. So ito yung plastic na binili ni ayun meron nang pumapasok na meron na. Tapos kabila. Pili palit naman tad. 200 kapin. Ano to? Gusto mo ng libre na dinner? Yan. Libre na panihapunan. May 8 na 8 ang pwede pasukan dito ng So meron na nag-umpisa. So malamang bukas meron na yan mga nasa loob niyan. O mamaya siguro. Kakalagay pa lang eh. Ito yung itsura niya. Kung gusto ninyo malaman ko saan to binili, ilalagay ko yung link sa yung link sa description.
Yan. May crab na hinuhuli. Pwede gawing ano yan mamaya, pain. Uy, kinagat ang kanyang paa. Ayun. Tulog na. Let's eat. Guys, it's raining. So, we are being tested. Sabi kasi natin, ano natin ngayon eh. Revenge camping ito ngayon. Kasi the last time when we were here, total disaster talaga. Ngayon, tingnan natin kung masosurvive ngayon. Try natin, tingnan natin. So far, so good. Walang problema. Ang kulang na lang, hangin. Morning guys. Just imagine early in the morning, ito yung nakatumbad sa'yo na view, diba? Perfect, almost perfect yet. Unfortunately we don't have any sunshine. Medyo cloudy, gloomy. Upside, hindi mainit, iwas sunburn, but I wish there was a little bit of sunshine siguro, no, para kompleto lahat yung beach experience. There you are. This is the morning view here at campsite. So non-stop kagabi yung ulan. Hindi naman ganun kalakas pero really just enough to talaga binasa talaga yung campsite talaga. And kagabi I discovered that I had a little hole in the middle of my docking tent. So mamaya pagdating ni Mr. Motoholic, ni Bro Andrew, hihingan ko ng yung parang emergency patch. Punta dito sa papa mo. Papunta na yan sila dati. Planning to buy me one of these pag may pera, pero medyo malaki-laki pa dito. Alpicool portable fridge. There's food here. Hi, good morning. Good morning. Okay, so are you ready to take a swim? Yes. Huh? Wait for Mama first. I'm gonna ask you first. Okay. You tie your hair first. Hey, come here. I'm gonna ask you first. Is it too cold for you? No. Are you sure? It's okay for you to take a swim? Yes. Even it's cold? Yes. If there's no sun? Yes. Okay. I would like
like my floaties on. Okay. Let's put them on. Okay. It's quite a disappointment sa mga nag-swimming. Oh. Okay lang sana yun. Umuulan. But kailangan umahon kasi there's a thunderstorm. And when there's thunder, ano ba yan? Saan ba yan? There's lightning, there's thunder, there's lightning. Yun. So, kumukulog. So, baka mamaya kumidlat. Hirap na. It's raining. Ito yung ulan kagabi. Ganito yung pinakamalakas na ulan. Okay. So, Crab review. ito yung ano. Ayun. May mga crabs na nahuli. Ito sila kagabi. Ultimately, nakapasok sila. Walang fishes, pero crabs. So, basically, this trap is good for crabs siguro. Fishes, wala. Ito yung kagabi. Yung sa plastic na ano. I'll send the link below. Saan ito mabibili itong ano. Isabaw natin to. Wala pa. Wow, fresh catch. Oh. By Idol Tado. Anong klaseng isda yan, Do? Bangus. Bangus, kingi bangus. Barakuda ata. Ay, barakuda, oh. Okay, may bangkil. Bebe. Putol-putol. Sarap isabaw. This is how Bye-Bye looks up when super low tide. So it's low tide right now. So very big difference kanina na high tide sa low tide. So umatras ng siguro about almost 80% yung shore. Even yung naiwan na lang ng mga parts na may tubig, parang mga paddles na lang, halos mga paddle na lang eh.
Okay. So later naman papasok na naman yung dagat and high tide ulit. Campsite is relaxing. Chill lang. Kanya pa kung sana mga alas 5 balik. Yeah. So what Benjo is saying na 5 o'clock pa daw babalik yung high tide. Yan. As a matter of fact, this is not a hindi to siya yung talagang ocean talaga or dagat talaga ha, beachfront. This is not a beachfront. This is actually an estuary or bukana yung tawag natin sa Tagalog. It's where the river meets the sea. So dito slightly salty yung water pero hindi kasing salty ng dagat, hindi rin kasing tabang ng river. Okay, so making final preparations for camp or exiting the camp. Here also exit na rin kami. Ito ang pinakamatagal kasi siya lang isa kasi injured kasi yung kanyang assistant niya. So, may may yung anak ko nakataliksik. Bro, nakaambon yung anak ko. Kami uwi na rin kami. Tapos na kami pinakauna magligpit. Very efficient kasi yung style namin ng pagligpit. Very efficient. Kaya yun. Nag-high tide na. Nag-start na papasok na naman ulit yung tubig dito sa Bukana. From the sea, papasok dito sa Bukana. And then, yan. Just waiting for Fuyo TV. Si Brother Benjo na lang. Si Bro Benjo na lang ang inaantay namin makatapos. Ayan yung utility namin na sasakyan, yung MUX. Yun ang nagdadala ng mga si Idol Tado pala, yung sa fishing kanina. Ayun, magmumotor na lang yung pauwi. Lapit lang naman dito yung home base. Ayan si white-haired Puyong, si Papa Prawns Puyong. Ayan si Mother. Hoy, picture sa ta. So there you are, guys. I hope you liked our video for today. Don't forget to like and share, and if you are new to this channel,
you can support us by hitting the subscribe button. Please leave a comment on the comment section if you want to know more about this video and my other videos as well. You can also hit the notification bell for updates and new content on my channel. Happy car camping sa tanan ug daghang salamat!